Praise. Praise, 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 praise. Praise. Susunod na lang, pagkatapos na lang yung sa'yo. Tapos, pasok po ako dun sa kapag isisenyahan niyo po ako. Tapos, yan. Isang mapagpalang madaling araw po sa lahat. Happy Easter po. Happy Easter. Yan. Isang mapagpalang madaling araw po sa lahat. Happy Easter po. Happy Easter! Ayan. Sa lahat po ng kasama natin dito on-site and online, magandang umaga. Madaling araw po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at sama-sama po nating ipagdiwang ang pag-alala sa muling pagkabuhay po ni Kristo. Ayan. Noon pong namatay si Jesus Christ, may dalawa po siyang kasama doon doon sa cross. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Yung isang magnanakaw po, pareho po silang magnanakaw. Yung isang magnanakaw po, ang sabi doon ay, nagsorry siya at nag-request siya kay Jesus Christ na isama siya sa heaven. And on that day, sinabi din po ni Jesus Christ sa kanya na isasama siya. Makakasama siya sa langit. Pero isa po siyang makasalanan na tao. But he had to go through that process po to realize how mighty and powerful Jesus Christ, our Lord, is. Ayan. Sino po dito ang may pinagdadaan ng proseso pa? As of the moment, meron po ba? Ayan. Kahit na may pinagdadaanan pa po tayo, there is a reason to celebrate. Amen po ba? There is a reason to celebrate because we know that our resurrected God, our resurrected Jesus Christ is there, always there for us with unconditional love. Amen po ba? Amen. Sige po. Heavenly Father, we praise you, we thank you, and we celebrate you today, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong buhay, sa inyong dugo, sa inyong pong amazing grace, sa inyong pong love sa aming lahat. And today, as we worship your name, we ask you to be with us, to be in the midst of us. Let us feel your presence through your Holy Spirit, Panginoon, as we lift your name on high. Hallelujah, Jesus. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom
that the Lord has planned our lives in His purpose to be saved with His love. Jesus Christ. Jesus Christ. My living hope. Jesus Christ. My living hope. Amen. Amen. Can we give our best clap offering to Jesus? Because right now He is risen. He is alive. Our God is alive today. Amen. Amen. Come on, church, we sing. This day in history, death is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. Happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same as you gave me here. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You lived, you died, you rose, and on high, you
celebrate, Panginoon, your saving grace, as we celebrate, Panginoon, ang inyong pagtatagumpay para sa aming lahat. As we celebrate your unconditional love and the greatest gift that we've ever received, we request, Panginoon, that you sustain that love in our hearts. You sustain this deep connection, Panginoon, with us. Because without you, Panginoon, we can never be connected. Without your love, Panginoon, we are not here. That is why, Father God, no matter where we are, no matter what place we are currently in life, nawa, Panginoon, kayo yung magtakip ng mata namin ng inyong pagmamahal. Nawa, Panginoon, kayo yung magtakip ng aming mga puso, Panginoon, mag-shield sa kahit na ano, Panginoon, nagawa ng kaaway. And today, Father God, we lift up your name to worship you and to thank you for your love through our Jesus Christ. Well, everyone needs compassion, kindness ever failing. Let mercy fall on me. Well, everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. And my God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, all my fears and failures, and fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is
Let us all rise for our call to worship from Isaiah 53 verse 5 to 6. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Praise the Lord is risen today. Hallelujah. Earth and heaven chorus sing. Hallelujah. Praise your joys and triumphs high. Hallelujah. Singing earth and earth reply. Hallelujah. God's redeeming work is done. Hallelujah. For the fight, the battle won. Hallelujah. Dead in vain for victory rise. Hallelujah. Christ has opened
pinakamataas na papuri, O Diyos, ang inaalay namin sa iyo sa mga oras na ito. Tunay po, Panginoon, ang aming mga puso ay nagagalak. Pinupuri ka namin, Panginoon, aming Panginoon na buhay. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin na walang katumbas. Inibig mo kami, Panginoon, sa kabila ng aming mga nagagawang mga pagkakasala. Tinubos mo, Panginoon, ang aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, ngayon ikay narito, Ama, at mananatiling buhay sa aming mga puso at isipan. Panginoon, pangunahan mo po ang gawain namin ito. Ikaw nawa, Panginoon, ang aming mapapurihan. Maibalik namin sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na pagdakila. Ingatan mo po ang bawat isa, Panginoon. Gayon din po, Ama, ang maghahati ng iyong mensahe. Panginoon, gamitin mo po siyang daluyan ng iyong pagpapala sa buhay ng bawat isa. Linisin mo po, Panginoon, ang aming mga puso. Alisin mo po ang anumang takot na aming nararamdaman. Alisin mo po ang anumang pangamba na nagiging hadlang, Panginoon, sa paglilingkod namin sa iyo. Panginoon, ikaw po ang manguna sa amin. Alisin mo po, Panginoon, anumang sagabal upang patuloy ka namin mapapurihan at mapasalamatan. Tinataas din po namin, Panginoon, ang gawain namin mamaya after ng aming worship service. Panginoon, salamat po sa mga tao sa likod ng gawain ito. Puri nga po, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang kumikilos, Panginoon, upang patuloy na mabless ang iyong mga anak. Nawa, Panginoon, ang aming mga buhay, ang aming paraan ng aming pamumuhay, makita sa amin, Panginoon, na ikaw ang naitataas. Maging pagkapala kami sa labas ng iglesia ito, sa komunidad na aming kinatitirahan, Panginoon. Ikaw nawa, Panginoon, ang makita sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, patuloy namin tinataas ang banal na Espiritu mo, Panginoon, ang manguna sa amin. Ikaw ang maghari, Ama, hanggang sa matapos ang aming gawain. Ito ang aming samot dalangin na may papasalamat at may papapakumbaba. Sa pangalan ni Jesus, sa aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Thank you so much sa ating mga solid kids. Magandang umaga po sa ating lahat. He is risen. He is alive. Hallelujah! Ang Diyos po ay buhay. Kaya po dapat puno ng buhay ang ating mga mukha. Tignan niyo mga puno tabi niyo. At
course, we want to thank those people na nag-prepare for our Easter celebration, for those people food, sa mga nagbigay din po ng pagkain, and those people din po na nagbigay ng mga pa-prizes po, no, Ate Dayan, para sa ating Easter celebration. Again, palakpakan po natin sila. Maraming salamat po sa buhay nyo. And we also want to announce that we're going to have Easter egg hunting after service, so mga kids. Ready na ba kayo? Ayan, for our Easter egg hunting. Mamaya po yan, right after the service. And syempre, dahil maaga po tayong pumunta ngayon, meron po tayong breakfast later. Ayan, so sa mga hindi na po nakakain sa kanilang mga bahay, wag po kayong mag-alala. Meron po tayong breakfast after the service. Wag po muna po kayong uuwi. And of course, another good news, ito po, we're going to have our first batch ng ating vaccination. So, papurihan po natin ng Diyos. So, for the first 100 people, if I know, we're going to have the first batch of our vaccination. So, kumain po tayo mamaya ng maayos para pag binakunahan po tayo, ready po tayo. And of course, later din po, we're going to give our prayer and fasting offering. Okay? Kasabay po ito ng ating regular offering. Huwag po tayo malilito. Dito po sa harap, meron po tayong dalawang basket. Dito po sa kaliwa, dito po natin bibigay yung ating Lenten 2025 self-denial offering. And sa kabila po, dito po natin ibibigay ang ating tithes and offering. Malinaw po? Sa kaliwa po, lahat po ng ating mga Lenten 2025 self-denial offering, and then sa right, our regular na tithes and love offering. And of course, patuloy po nating suportahan ang ating mga social media platforms, ang ating Facebook, our Instagram. We encourage everyone na mag-like po tayo, mag-share po tayo para mas marami po tayo. Lagi ko po sinasabi, mas marami po tayo maabot ng mga tao at sila din po, mabless sila sa mga ginagawa ng Diyos. Ng ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. And for now, our social media has prepared something for us. So let us sit back, relax, and watch this video. Jesus died for you and for me. And gusto ko lang pong ihabol, later po, we will also have blood testing. So, and we're going to receive mga dental kits. So, pasalamatan po natin ang Compassion Ministry for really initiating this activity for all of us. And of course, we want to greet for those people na magse-celebrate ng kanilang birthday at ng kanilang wedding anniversary. We want to greet you happy birthday and happy wedding anniversary sa darating po na linggo na to. Kaya
tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay magkumustahan. Tayo po'y magkamayan. At tayo po'y magmahalan. Ngayon pong umaga na to. Let your love be the shining light, breaking chains that will hold me. You sent your son down to set me free. Everything of this world free. I'm pressing on till I see your face. I will live at your will time. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom.
Ang ating bulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa 1 chapter 20 verse 2. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang mga salita.
Maligayang Pasko ng pagkabuhay sa inyong lahat. Pwede bang batiin ninyo ang inyong mga katabi? Sabihin ninyo, maligayang Pasko. Napakaganda po nating tingnan. Talagang nakakasilaw ang kaputian. Yan po ang isang mahalagang simbolo ng Pasko ng Pagkabuhay, Resurrection Sunday, na tayo ay dapat bumubusilak sa kaputian dahilan sa pagliligtas sa atin ng Panginoong Hesus. Sa ating mga Kristiyano, ang pinakaimportanteng selebrasyon ay ang ginagawa natin ngayon. Ang Pasko ng Pagkabuhay, the Resurrection of Christ. Noong pong first century ng Christianity, iisa lamang ang paksa ng sermon sa mga worships, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya't noon, every Sunday is a celebration and memorial of Christ's resurrection from the dead. Every Sunday is called the Lord's Day. It is very important for us to realize that we are not children of the crucifixion. We are children of the resurrection. You are a child of the resurrection. Hindi po kayo anak ng Biyernes Santo. Kayo'y anak ng muling pagkabuhay. Pwede bang tingnan mo yung iyong katabi? Mukha bang Biyernes Santo? O mukhang Pasko ng pagkabuhay? The cross is old history. Resurrection is new history. Ang Chinese evangelist na si Ni Tosheng ay nagsabi ng ganito: the greatest negative in the universe is the cross. For with it, God wiped out everything that was not of himself. The greatest positive in the universe is the resurrection. For through it, God brought into being all he will have in the new sphere. Therefore, resurrection is God's new starting point. Si Arthur Michael Ramsey, Archbishop of Canterbury, sabi niya, no resurrection, no Christianity. At katulad ng winika ni Paul, kung walang pagkabuhay ay walang katuturan ang ating pananampalataya. Kung hindi muling binuhay si Jesus mula sa libingan, mag-uwian na tayo. There are 4 important blessings of the resurrection. Nakinig po kayo mabuti dahil magsisimula na ako sa aking sermon. Introduction lang yung kanina. First, the risen Christ comes to those who love him at a time of their deepest pain. Ang Kristong bumangon sa libingan ay dumarating, pumupunta sa mga taong minamahal niya na mayroong mabigat na pinagdadaanan sa buhay. In this resurrection story, Mary Magdalene was suffering from a deep sense of pain. Ipinako sa krus at namatay
ang nag-iisang taong nagpahalaga at gumalang sa Kanya. Namatay ang taong nagligtas sa Kanya mula sa malupit na kamatayan. She could have died from stoning if it were not for Jesus. Nang mamatay si Jesus, namatay na ang lahat ng pag-asa ni Maria Magdalena. Sapagkat si Jesus ang kabuuan ng lahat ng kanyang pag-asa. Sipin ninyo noong panahong iyon, umaasa ang lahat na si Kristo ang magliligtas sa kanila. Si Jesus ang magliligtas. Ngunit siya'y namatay, siya'y inilibing. Kaya imaginein po ninyo kung papaanong noong unang Sabado di Gloria, ang mga tao'y nawala ng pag-asa, ang mga tao'y nag-iisip na nagwagi yata ang kasamaan, natalo yata ang kabutihan, wala na yatang pag-asa. Ngunit hindi nila alam, ng Sabadong iyon, akala nila ang Diyos ay patay, ngunit ng Sabadong iyon, ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay kumikilos upang sa kinabukasan ay mangyari ang resurrection ng ating Panginoong Hesus. Sa maraming pagkakataon, kapag tayo'y dumaranas ng malalalim na pagdurusa ng deepest pain, akala din natin ay patay na ang Diyos. Ganito po ang paglalarawan kay Maria Magdalena sa verse 11. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Doon po sa King James Version ay ganito ang pagkakasulat. But Mary stood outside by the tomb weeping. Hindi lamang siya umiiyak. Si Maria Magdalena ay nananangis. Kapag sobra ang nararamdaman nating pain, nananangis tayo. Sapagkat nais nating daigin ng ating panangis ang sigaw ng pain. Gusto nating daigin ng ating panangis yung nararamdaman nating hirap at sakit ng loob. C.S. Lewis ay nagsabi na pain is God's megaphone. Nang pumunta si Maria Magdalena sa libingan, inisip niya na mababawasan ang kanyang pain kapag nakita niya ang bangkay ni Jesus, ngunit wala roon ang bangkay ni Jesus. At inakala niyang ang bangkay ay ninakaw. That was adding insult to injury. Naalala ko, kapag ako'y nanunood ng balita na meron halimbawang barkong lumubog at magdadatingan sa pier yung mga kamag-anakan ng mga nakasakay sa barkong yon, kagalakan na nung mga sumalubong na makita yung bangkay ng kanilang mga minamahal sa buhay. Ang napakahirap ay yung hindi nila makita kung nasaan yung namatay nilang mahal sa buhay. Ganun ang nangyari kay Maria Magdalena. Marahil ay wala nang sasakit pa doon sa hindi mo makita ang bangkay ng yumao mong mahal sa buhay. It was during such a moment of deep sadness and hopelessness and confusion and deepest pain when the risen Christ appeared before Mary.
Kaya lang, hindi niya kaagad nakilala si Jesus. Sa sitwasyon ng kalungkutan at kabiguan, sa sitwasyon ng deepest pain, ay laging naruroon ang Diyos, ngunit maaaring akalain din natin na siya'y wala. Maaaring hindi rin natin madama ang kanyang presensya. Maaaring akalain din natin na ang Diyos ay natutulog o ang Diyos ay nawawala o ang Diyos ay patay. Philip Yancey, doon sa aklat na pinamagatang Where is God When It Hurts? Pakinggan niyong mabuti ito. Sapagkat alam ko lahat tayo dumaan na sa deepest pain ng ating buhay. Sabi ron, where is God when it hurts? He is in us, not in the things that hurt, helping to transform bad into good. We can safely say that God can bring good out of evil. Resurrection is the greatest proof that the risen Christ comes to those who love Him at their deepest pain. Nais ko pong bago ipagpatuloy ang aking message, meron po kayong pinagdaraan ng napakabigat sa inyong buhay right now. And even those who are joining us in this worship through online, I urge you to stand where you are. If you are experiencing deepest pain, let us all of us close our eyes, and those of you, I urge you to please stand right now. Even those watching online, close your eyes. Everybody, close your eyes. But please stand, those who are suffering from deepest pain. Will you please stand where you are? You don't have to go here. Diyan lang kayo. Tala kayo ng Panginoon. Kahit kayong mga nanonood ngayon. Let us close our eyes. O Lord, I ask you to come to this person who are now experiencing deep pain. Panginoon, lapitan mo po siya. Tawagin mo rin siya sa kanyang pangalan. Paramdam mo sa kanya ngayon, Panginoon. Nalalaman mo pinagdaraanan niyang masakit. Panginoon, right now, tulungan mo siyang pakawalan ang pain na ito sa iyong mga kamay. Pang maranasan niya. You are alive. You have enough power raise that pain. Palitan mo po ito, Panginoon. Joy and peace coming from you. Because this person believes in risen Christ. Amen. Amen. The second blessing of the resurrection, the risen Christ calls those who believe in Him by their names. Tinatawag ng bumangong Kristo mula sa libingan ang mga minamahal niya sa kanilang pangalan. Ganito ang sabi sa verse 16, Maria ani Jesus,
Humarap siya at kanyang sinabi, Rabboni, ibig sabihin ay guro. Hindi nakalimutan ng nagbangong Jesus mula sa libingan ang pangalan ni Maria. Nanatili ang kanyang pagpapahalaga kay Maria. Church, God cares for you. He knows you by your name. He even knows the number of your hair. Ganito ang sabi sa Mateo 10:30, maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Can you imagine that? Kahit nga medyo kalbuhin na tayo, hindi pa rin natin bilang ang buhok natin, di ba? Ngunit ang Biblia, ang sabi, kahit buhok natin, alam ng Diyos, nalalaman ng Diyos ang lahat ng pinagdaraanan natin, nalalaman ng Diyos kung ano ang mga hapdi, kirot, pain na nasa ating puso. Kilala ka rin ng Panginoon, sapagkat ikaw ay espesyal sa Kanya. In the eyes of the risen Christ, you are a superstar. In the eyes of the risen Christ, you belong to Him. And because you belong to Him, you are priceless. You are worth billion upon billion of dollars. Dahil pag-aari ka ng Diyos, you will become like Jesus. Because God owns you. Third, the risen Christ regards those who follow Him as His brothers and sisters. Wow! Ganito ang sabi sa verse 17. Pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking ama at sa inyong ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos. What a privilege na tayong mga mananampalataya ay ituring ni Jesus na kanyang mga kapatid. Yung kanyang ama ay ama rin natin. Yung kanyang Diyos ay Diyos din natin. Kay sarap isiping, dahil sa pananampalataya natin kay Jesus, tayo'y naging kapamilya ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, hello kapamilya. Minsan, sinabi ni Jesus na ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid ay yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ganito ang sabi niya sa Marcos 3:35. Sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Ito'y isang pag-unlad sa uri ng relationship ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga tagasunod, tulad ng mga alagad. Una niya tayong tatawagin bilang mga lingkod. Pagkatapos ay tatawagin niya tayo bilang kanyang mga disipulo o mga alagad, and ultimately, tatawagin niya tayo bilang mga kapatid. Sapagkat si Jesus ay bumangon sa libingan, mayroon na tayong abogado, mayroon na tayong advocate, mayroon na tayong tagapagtanggol sa Diyos upang tiyakin ng ating pagsunod ay gagantimpalaan ng biyayang hindi natin kayang isipin o bilangin man. Ganito ang sinasabi sa Ephesians 3:20. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all we ask or think, according to the power that works in us. We have with us
the power of resurrection. And with that power, nothing is impossible. With that power, we are more than conquerors. Kung power ay kinuha sa salitang dunamis, kung saan ay kinuha ang salitang dynamite. Dahil sa resurrection, we have the power of a dynamite. We have the power of a dunamis. Sabihin mo sa katabi mo, mukha kang dunamis. Parang ang sama ng tunog, ano? Parang mukha kang madungis, eh. Ibig pong sabihin nun, mukha kang may power, may kapangyarihan, may kasiglahan. Dahil, because of the risen Christ. Sapagkat itinuring tayo ng nagbangong Jesus bilang kanya mga kapatid, dapat din tayong magturingan na magkakapatid. Hindi tayo dapat nagkakapatid-patid. Kailangan tayong maging magkakapatid. Sa atin po dito sa Bulacan, meron tayong isang magandang word para sa kapatid, yung salitang kaputol. Di ba? Pag kaputol, hindi ka buo pag wala yung kaputol mo. Okay? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, kung wala ka pala, kulang-kulang ako. The church should be our strongest support community. Kailangan tayong nagkakaisa bilang magkakapatid kay Kristo. Yung ating pagkakaisa ang magpapatunay na si Jesus ang sugo ng Diyos. Sabi sa 1:17-21, maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. The fourth blessing, ito na po ang panghuli. Sabihin mo sa katabi mo, praise the Lord, panghuli na. The risen Christ commands all believers to tell others the good news about Him. Ang nagbangong Kristo mula sa libingan ay nag-uutos sa lahat ng mananampalataya na ikwento sa iba ang mabuting balita tungkol sa Kanya. Ganito ang sabi sa verses 17 and 18, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking ama at inyong ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, nakita ko ang Panginoon. At tuloy sinabi sa kanila, ang bilin ni Jesus. Walang anumang alam si Maria Magdalena tungkol sa theology. Siya'y isang dating makasalanan. Siya'y isang babae na noong panahong yun ay marginalized sa lipunan. Isipin po ninyo, ang babaeng walang alam tungkol sa theology. Ang babaeng dating makasalanan at marginalized sa lipunan ang ginamit ng Diyos bilang unang ebanghelista ng mabuting balita, bilang unang ebanghelista ng resurrection. This makes all of us evangelists. Lahat po tayo ay ebanghelista. Hindi po tayo iba at lihis. Tayo po ay mga evangelist. Like Mary,
We are all sinners saved by grace. Wala tayong maaaring idahilan upang maging ibanghelista ng muling pagkabuhay, sapagkat ang ibabahagi lamang natin sa iba ay ang karanasan natin sa Kristong buhay. Sa pagpapatuloy ng ating Christian life sa buong isang taon, alalahanin natin ang 4 na mahalagang blessings ng resurrection o ng muling pagkabuhay at i-apply po natin ito sa ating sarili. Sundan ninyo ako sasabihin ko. The reason Christ comes to me at a time of my deepest pain. Kayo po. The reason Christ calls me by my name. The reason Christ regards me as his brother, as his sister. The reason Christ commands me to tell others about him. Palakpakan po natin ang Panginoon. Christ, napakahina po niyan. Let us bless the name of Jesus. Oh Jesus, in your name, by the power of the Holy Spirit, I pronounce blessings upon these people. Let your blessings flow. Hallelujah. God bless you. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at sabay-sabay po nating sambitin ang sinasampalatayanan. Sinasampalatayanan ko ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, dumalang ng langit at lupa, at si Jesucristo na anak ng bugtong niya, Panginoon natin na sa hiwagan ng Espiritu Santo ay ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa 3 araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang hukuman ang nangabubuhay at nangamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Pagkatapos po, tumayo po ulit kayo. Huwag kayong upo muna. Pagkatapos po ng mahaba nating mga gawain sa may kinalaman sa Holy Week, at hanggang ngayon, ito yung climax ng pagdiriwang natin ng Pasko ng Pagkabuhay. Gagawa po tayo ngayon, personal at bilang iglesia, ng pangako ng katapatan at katalagahan sa Panginoon. Mamaya, meron yata kayong meron tayong mga pipirman, right? Mamaya ba yun, pagkatapos nito? Meron tayong mga lalagdaan at ito ay itataas natin sa Panginoon. But now, gagawin po natin itong pangako ng katapatan at katalagahan. Dalangin ko na habang sinasambit ninyo ito pong pangakong ito, ay angkinin nyo talaga na ito'y pangako ninyo sa Panginoon. Pwede nating itaas ang ating kamay sa Panginoon. Pwedeng isang kamay, pwedeng 2 kamay.
Sunod po kayo sa akin, bagamat nakasulat dyan. Sapagkat ikaw ang Panginoon na lumikha sa amin ayon sa iyong larawan, sapagkat ikaw ang Panginoon na nagligtas sa amin sa pamamagitan ng biyaya. Sapagkat ikaw, Panginoon, na nagkakaloob sa amin ng mga pagpapala. Sapagkat ikaw ang Panginoon na umiibig sa amin ng higit kaysa nararapat. Sapagkat ikaw ang Panginoon na pumigil sa parusang karapat-dapat naming tanggapin. Sapagkat ikaw ang Panginoong umakay sa amin sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Mula sa kaibuturan ng aming mga puso't kaluluwa, pinapahayag namin ng aming mga labi bilang pagpapasalamat sa iyong walang katulad na paglikha, pagmamahal at pagliligtas, ang aming pangako ng katapatan at katalagahan sa iyo bilang Panginoon ng langit at lupa. Manatili kaming tapat sa iyong salita na pagbabatayan namin ng aming mga paninindigan. Hindi namin hahayaang matangay kami ng mga tradisyong labag sa iyong panuntunan. Ipaglalaban namin ang katotohanan at katwirang naaayon sa iyong pangaral at halimbawa. Itinatalaga namin sa iyo ang buo naming buhay, ang aming kakayahan, panahon at yaman. Hahayo kami upang maging kasangkapan ng pagpapalaganap ng iyong kaharian dito sa lupa. Sisikapin naming mahalin ang aming kapwa katulad ng ginawa mong pagmamahal sa amin. Amen. Ngayon po, patuloy po tayong sumamba sa Panginoon. Ihanda po na atin ang ating mga tithes and love offering, and of course, ang ating Lenten 2025 self-denial offering. Sige po. At ito po ay ating patuloy na ipanalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po dahil ikaw ay nabuhay na magmuli upang bigyan kami ng buhay na walang hanggan. Salamat po dahil sa amin pong pagbibigay ngayong umaga na ito, Panginoon, naniniwala po kami na ikaw po ay aming mapapangiti at kami po ay makakapagbigay ng kaluguran sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo, Panginoon, na patuloy mong ibinabahagi sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa amin pong pagbibigay, Panginoon, buksan niyo po, Panginoon, ang kalangitan at nawa po'y rumagasa, Panginoon, ang pagpapala sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, patuloy niyo pong pagpapalain ang aming mga trabaho, ang aming mga hanap buhay, ang lahat po ng aming tinatangkilik, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po. Walang hanggan po ang aming kagalakan, ang walang hanggan po ang aming pagpapasalamat dahil sa ginawa niyo po sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magbigay na may kagalakan sa Panginoon.
Tayo pong lahat ay tumayo for our closing hymn, Because He Lives. sapagkat ang iyong bugtong na anak
ang aming Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay. Tulad ng aming inawit, kaya naming harapin ang bukas ng may kagalakan at kapayapaan, sapagkat mayroon na kaming kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesus. Hallelujah! Praise the Lord, Father God. Ama, salamat po sapagkat minsan pa ay ipinahintulot mo na aming masaksihan at aming maranasan ang isa pang pagbubunyi, pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Salamat po sa mensaheng ito na kung saan ay nagbibigay sa amin ng panibagong lakas, panibagong pag-asa, katatagan at tibay ng aming pananampalataya upang patuloy naming maipahayag ang pag-ibig na ipinadama mo sa amin na nahayag sa krus ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Ama, salamat po na nahayag ang isang katotohanan na kahit kami ay may kaugnayan na sa iyo sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesus, nararanasan pa rin namin ang deepest pain na kung saan ay nililikha ng kaaway. Subalit salamat because we have a risen Christ. He can come to you upang ang sakit na aming naranasan ay mapalitan ng kagalakan at kapayapaan para sa iyong kapurihan, para sa iyong karangalan. Salamat sapagkat sa kabila ng kami makasalanan, dahil sa muling pagkabuhay ng aming Panginoong Jesucristo, hinanap mo kami at kami tinatawag mo sa aming mga pangalan. Salamat po na sa kabila ng aming mga kasalanan, dahil sa dugo na dumaloy doon sa krus sa Kalbaryo ng aming Panginoong Yesus, kami binago mo at tinatawag mo kami na iyong mga kapatid. Purihin ka, banal na Diyos, hindi kami karapat-dapat. Subalit sa dakilang pag-ibig mo, minarapat mo kaming tawaging iyong mga anak, kapatid, at lahat ng mababuting katawagan ay tinatawag mo sa amin. Ang aming tugon at ito nawa ang magawa namin sa kapangyarihan ng iyong Espiritong Banal na kami tulad ni Maria Magdalena na walang alam sa theology, makasalanan, kami patuloy na humayo at ibalita ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesus. Ang banal, doon po sa sinambit naming mga pangako at katapatan at katalagahan sa iyo, tulungan mo kami na ito ay ma-internalize namin, ma-realize namin na siyang karapat dapat na tugon namin sa iyong ginawang dakilang pagtubos sa kaparusahan ng kasalanan ng kamatayan. Tulungan mo kami na kami makahayo, Panginoon, sa kabaguhan ng buhay na nilikha mo sa amin
dahil sa muling pagkabuhay ng aming Panginoong Jesus. Muli, salamat. Narito ang iyong mga anak. Kasuot ng puti. Awa, darating na araw na ipahihiram mo sa amin ang sagisag ng damit na ito, ng kabutian, ng kabusilakan, ay maipahayag namin habang kami humahayo sa magulong sanlibutang ito na iyong pinaglagakan sa amin. Muli, binabalik namin sa iyo, aming Ama, banal na Diyos, ang kapurihan, ang karangalan, ang kaluwalhatian, tanging sa iyo lamang, alang-alang kay Kristo Jesus, na muling nabuhay. Amen. Atin pong tanggapin ngayon ang bendisyon. Ang Diyos na pinagmumula ng kapayapaan, ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan upang maisagawa ang kanyang kalooban. Sa karangalan at kapurihan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Huwag mo muna tayo uuwi. Bago mo tayo mag-proceed dun sa next po natin na gagawin, which is the breakfast and the
vaccination. Magkakaroon po tayo ng picture taking. So, lahat po, pwede po lahat ay tumayo at tayo po ay pipicturean ng ating multimedia. And pahabol po na announcement, lahat po ng part ng Execom, may meeting po tayo mamaya. Good morning po ulit sa ating lahat. So, request na lang po yung members sa side na to, tsaka po yung sa kabila. Tayo na lang po yung center natin. Para ito po yung picture natin. Yung sa likod, pwede po tumayo. Yung sa harapan, pwede nakaupo na lang. Dito po yung harap sa akin. Yan. Yung kids po, pwede po sa baba, sa floor ulit. Usog na lang po, usog na lang tayo. Konti lang. Ayan, ganun po, yung parang ginawa po ng kabilang part, ganun po yung gagawin natin. Yung sa likod, pwede pong tumayo. Ayan, yung sa mga nasa harapan, pwede pong nakaupo na lang po. Ayan. Forward po kayo. Sige po. Fill up po natin yung space din dito. Ayan. Ate Dayan and Ate Ali. Kuya Roy, picture po muna tayo. Solo na lang daw po sila. Okay. Okay, very good po, no? So, yung sa side na to, konting move na lang po, konti. Yan, yan. Okay, ready, ready? One take lang po, Ate Ani, Ate Dayan, and Kuya Roy.